Malaking abala sa ilang residente at delivery rider ang mga isinarang kalsada sa Maynila dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na rally. At live mula sa Ayala Bridge, nagbabalik si Ian Suyo. Ian, kamusta ang seguridad dyan sa Ayala Bridge? Sa ngayon nga patuloy pa rin yung ipinatutupad na high alert status ng mga miyembro ng Philippine National Police pati na rin Manila LGU dito sa bahagi ng Ayala Bridge. Dahil kung matatandaan natin, isa itong Ayala Bridge sa mga pinakamalapit na pwedeng daanan patungo sa Malacanang compound at inaasahan din nila ang posibilidad na magkaroon ng spillover ng mga rallyista mula doon sa Liwasang Bonifacio patungo rito sa tulay. Kaya kanina pa lamang or mula pa nga nung isang araw actually nakalatag na yung mga barriers dito na mga bakal, pati na rin yung mga barbed wires sa kahabaan ng Ayala Bridge. Yan ay para hindi makadaan ang mga sasakyan, lalo na yung mga nagrarally. Tanging mga residente at mga nakabisikleta lamang ang pansamantalang nakakadaan dito. Ang kaso nga lang, pahirapan namang makadaan ang mga residente lalo't manipis ang siwang na maaari nilang lusutan para makalampas sa kalsada. Ang ilan nga sa mga nakausap natin, kanya-kanyang diskarte kung paano maitatawid ang kanilang pang-araw-araw na aktibidad. May nakausap tayong magkatrabaho kanina na galing umano sa Quinta Market sa Quiapo at kinailangan pang maglakad ng malayo para lang makapunta sa kanilang papasukan. May nakausap din tayong delivery rider na napilitang iwan yung kanyang motorsiklo at maglakad papasok sa tulay para lang i-deliver yung kanyang dalang parcel. Malaking abala raw ito para sa kanila lalo't bumabagal ang kanilang trabaho. Pakinggan natin ang kanilang naging mga pahayag. Sir, mahirap at saka hassle din po sa oras. Kasi Maglalakad po. Buti nga po, may mga pulis dito. Kung walang mga pulis, itong baka mawala rin to eh. Sumakay na lang po kami ng tricycle. Nakiusap kami sa pulis kasi dito kami bababa sa dulo kasi ang layo, mabigat po yung dala namin. Mga pamalingke. Sana Pangulong Marcos, ayusin mo na to ng mas maaga kasi nahihirapan na po kami sa ganitong sitwasyon. kumpara noong mga nakaraang araw ay hindi na namomroblema ang mga estudyante lalo't nauna nang sinuspende ng Manila LGU ang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man yan o pribadong eskwelahan. Narito ang pahayag nila Mayor Isko Moreno at MPD spokesperson Major Philip Ines. We've been monitoring the situation since last night here in City Hall at sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat. Minabuti po ng inyong lingkod, ganito pa lamang hong oras, ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado. Hindi dapat tayo maging complacent dito o maging kampante. Ang mahalaga dito, sabi ko nga, nakikita yung presensya ng mga pulis nyo dito para bantayan natin yung kaayusan. Nauna na rin naglabas ng rerouting scheme ang Manila LGU para sa mga kapatid nating motorista. Kung manggagaling po kayo sa may Romualdez Street, maaring lumiko sa kaliwa sa Ayala Boulevard at pagkatapos ay kumanan papuntang Taft Avenue. Pwede ring diretsuhin yung Natividad Lopez Street, lumiko sa kanan sa A. Villegas Street at kumaliwa naman sa C. Muñoz Street. Para naman sa galing ng San Marcelino Street, pwede ring dumaan sa Ayala Boulevard patungong Taft Avenue. At kung papunta naman sa Ayala Boulevard eastbound, pwede nang daanan yung Natividad Lopez Street. Kung galing ka naman sa may Carlos Palanca, lumiko na lamang pakaliwa papuntang Picasal Street. Sa Mendiola rin naman, maidagdag natin, nasa halos 2 kilometro lang kasi ang layo niyan. Mula sa Liwasang Bonifacio, nananatiling sarado sa mga sasakyan ang bahagi ng Recto Avenue at Legarda Street. Kaya naman ang mga sasakyang mula Quezon Boulevard at Recto Avenue na papuntang Mendiola ay pinadaraan sa Nicanor Reyes Street. Samantala, ang mga manggagaling sa Santa Mesa sa pamamagitan ng Legarda Street at napatungong Recto Avenue ay dapat dumaan na sa may Figueras Street, Earnshaw at Sergio Loyola Street. Ang mga sasakyan namang mula Picasal Street na papuntang Mendiola ay pinadaraanan na sa San Rafael Street, Bilibid Viejo bago lumabas sa may Quezon Boulevard.
Ses, pakita lang natin yung sitwasyon ngayon, ngayong pasado alas 6 na ng gabi. Makikita ninyo yung maliit na siwang dito sa aking likuran kung saan dumaraan nga yung mga residente, labas-masok naman sila dyan. At kagaya nga nabanggit ko kanina, tanging pinapayagan lamang dito ay yung may mga dalang bisikleta. Pero kung may motorsiklo ka, hindi po kayo makakadaan dyan. Haharangin po kagad kayo nung mga naka-duty dito at mga naka-deploy na miyembro ng MPD. Kasi kung makikita ninyo, ganito na kalawak or ganito kahaba yung nilagay nilang barikada, yung steel barrier na may barbed wires. Mula pa yan noong Martes, kaya hindi talaga nila pinapadaan yung mga four-wheel vehicles dito, pati na rin yung mga motorsiklo. Ses, may kinalaman naman sa traffic situation, pakita rin natin. Nandito, itong kinatatayuan ko, ito na yung tinatawag na bungad na to, patungo sa may tulay. Ito yung boulevard na Ayala Boulevard. At nandito sa aking kanan yung Romualdez Street. Nasa kaliwa po yan ng inyong screen kung makikita ninyo. Tuloy-tuloy naman, naka-stoplight ngayon, pero tuloy-tuloy yan. Mula kanina yung daloy ng trapiko, wala tayong nakikita na build up naman ng mga sasakyan. Samantala dito naman sa aking kaliwa, na kanan naman ng inyong mga screen. Ayan, makikita ninyo, dire-diretso pong dumadaan sila patungo sa Natividad Lopez. Isa rin pwede nilang daanan, yun, yung nasa likuran ko, yan yung stretch pa rin yan ng Ayala Boulevard kung gusto nilang tumagos sa may Taft Avenue naman na bahagi. So far, tuloy-tuloy naman yung pagdaan ng mga sasakyan natin, walang build up at wala rin naman tayong nakikitang any sign na may mga pupunta umanong mga protesters dito, wala pa yan, ayon din sa MPD. Pero pinaghahandaan pa rin nila yung posibilidad nga na baka magkaroon ng spillover kung sakali man na sumobra yung dami ng mga miyembro ng INC na a-attend sa kilos protesta at baka maisipan nilang magtungo dito, nakahanda naman ang deployment ng Manila Police District. Yun muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa'yo, Ses. Alright, maraming salamat. Ian Suyu. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.